Okay, so may bagong inirelease na phone ng Itel. Ito yung kanilang RS4, ang una nilang gaming phone. Meron dalawang variant na pwedeng pagpilian dito. Yung una ay 8128 GB, 6,299 pesos. Yung pangalawa naman ay 12, 256 GB, 7,499 pesos. So if ever gusto nyo i-check yung updated pricing ng phone na to, nandiyan yung link sa description box sa baba. So, meron tayo ditong warranty policy. Ito yung kanyang case. Ayan. Akala ko noon na hard case pero may pagka-jelly case pa rin. Mas matigas siya ng kaunti compared sa mga typical na jelly case sa ngayon. Tapos meron siyang protection sa camera bump. Okay? So hindi siya flimsy. Tapos nandito yung ating 45 watts na charger. Ayan, USB-A, yung kanyang port. Tapos meron tayo ditong SIM ejector pin at yung kanyang USB-C to USB-A cable. So basically, yan yung kasama sa box. Pagkatapos, itong Itel RS4 ay merong tatlong colorway. Lurex Black, Slivery White, at Elegant Beige. So, yung nandito sa atin ay yung Elegant Beige. Pero mamaya natin pag-uusapan yung kanyang design. Ang una natin pag-uusapan ay yung performance na may offer ng phone na to sa atin. So, out of the box, naka-Itel OS 13.5 na tayo on top of Android 13. Helio G99 Ultimate yung kanyang chipset, 8 GB or 12 GB LPDDR4X yung RAM, at 128 to 256 GB UFS 2.2 yung kanyang storage. Okay, alam ko i-comment nyo, ano na naman yung Ultimate sa G99 kasi nung mga nakaraan ang naririnig natin, Ultra. So, ganun pa rin naman, overclock version ng G99 yung inilagay dito ng Itel. So, ibig sabihin, mas may improvement compared sa typical na G99. Tapos guys, on top of physical RAM na 8 or 12 GB, meron pa tayong MEMfusion or virtual RAM. Pwedeng umabot yan ng hanggang 12 GB kapag 12 256 GB yung ating piniling variant. Pero kung 8128, additional 8 GB na virtual RAM. So parang madodoble talaga siya. So parang itong 12 256, parang naka 24 GB of RAM siya. Pero tingnan natin kung may effect ba sa performance ng Itel RS4 yung kanyang MEMfusion. Tingnan natin yung Antutu scores. Okay, so ito guys yung Antutu score kapag yung MEMfusion naka-off 420,664. So almost 500,000 yung nakuha nating score. So napaka-decent. Pero ngayon, i-on naman natin yung kanyang virtual RAM or MEMfusion. Ito guys yung nakuha natin. Tumaas talaga. Naging 428,119. So dito sa Itel RS4, complement sa kanya yung virtual RAM. So, mas maganda, gamitin nyo. Pagdating naman guys sa thermals, makikita ninyo dito sa result ng wildlife stress test na 2% yung nabawas sa ating battery after yung test na yon. Pero pagdating naman sa thermals, maganda rin kasi 5 degrees lang yung nadagdag sa kanya. From 33 naging 38 degrees. Tapos guys, meron pa itong tinatawag na iBoost. So, may additional siyang feature para dun sa mga games natin para ma-boost natin yung performance o mapili natin yung mode na gusto natin habang naglalaro. Pakita ko sa inyo kung paano gawin yan. So, dito pa rin guys sa special function, hanapin lang natin yung game mode. Okay, pagkatapos, siguraduhin lang natin na dito sa game management, nakaselect yung mga games dito sa phone natin. So, kapag pinatakbo na natin yung game, na isinama natin doon sa game management, swipe lang natin dito sa taas, swipe and hold. Ayan, makakapamili na tayo ng mode na gusto natin. So, sa ngayon, palagi tayo naka-performance mode para sagad-sagad yung performance na mabibigay sa atin sa gaming. So, try natin. So, makikita nyo guys, dito sa casual game na Race Max Pro, okay naman. Wala akong problema na napansin sa kanya or kahit anong issue. Walang hiccups. Naka-max yung graphics natin dito pero kita nyo naman, smooth yung gameplay natin. At kapag tinignan natin yung iBoost, naka-ano pa rin tayo, naka 120 frames per second na gameplay dito. So, talagang napaka-smooth. Pero try natin sa medyo mabigat na game. Okay, una sa lahat guys, dito sa SpongeBob Cosmic Shake, ang pinakasagad na graphics natin ay Ultra. Okay, so sa ngayon, naka-Ultra siya kahit yung resolution, graphic settings, naka-Ultra. Pero, hirap na hirap siya talaga. Kaya pati yung controls parang hindi mo makontrol na maayos yung game. Ayan o. So, babaan natin. Okay, so nung binabaan ko yung resolution from epic to medium, tapos yung kanyang graphic settings ay
high, ayan, medyo okay na siya. Ayan. Maayos na yung performance niya. Ayan. Okay naman siya. Okay, so may limit pa rin guys. Kahit na gaming phone, yung RS4, based sa sinabi ng ITEL, may limitations pa rin siya pagdating sa gaming. So, okay naman yung performance niya overall. Pero wag tayo masyado mag-expect na flagship performance yung ibibigay sa atin ito. Pero again, napaka-decent na niya kahit sa ganitong mabibigat na laro. Dito nga guys sa Asphalt 9, although decent din yung graphics na generate niya, pero hindi lahat. Okay? Hindi lahat. Hindi naman kanto-kanto. Nakakapag 60 FPS naman siya na gameplay, naka-high quality tayo. Pero kulang pa rin yung graphics. Hindi pa rin sagad. Pero ulitin ko, decent enough para ma-enjoy natin yung game. Next, sa pag-uusapan natin dito sa ITEL RS4 ay ang kanyang display. So, meron tayo ditong 6.56-inch IPS LCD, 120Hz na refresh rate, HD Plus yung kanyang resolution, at 269 yung kanyang PPI. Yung kanyang touch sampling rate, 240Hz. Siyempre, dahil 720p yung resolution natin dito sa ITEL RS4, hindi tayo mag-expect na sobrang crispy ng quality ng ating display. Yung mga makikita natin dito, hindi sobrang crispy compared sa Full HD Plus or 1.5 or 2K display. So, okay na okay lang. Pwedeng-pwede na para sa media consumption. At speaking of media consumption, tingnan natin kung makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. Okay, positive guys. Makikita ninyo yung ating Widevine security level, level 1. Tapos dito sa mismong Netflix application, yung ating max playback resolution ay Full HD. Okay, so dito naman guys, sa screen refresh rate setting, makikita ninyo, meron tayong apat na option. 120, 60, 90, at auto switch. Pero tingnan natin kung kusa ba bumababa to 60Hz kapag naka-auto. Okay, so upon checking guys, nakita ko naman na talagang from 120Hz, kusa siyang bababa to 60Hz. So kapag naka-auto switch tayo, makakatabi talaga tayo sa battery. Wala tayong kahit anong color presets dito sa settings ng kanyang display, pero pwede nating matimpla yung color temperature. Meron din tayo ditong dynamic bar o yung parang dynamic island ng mga iPhone sa ngayon. Lilitaw yan kapag nag-charge tayo o kaya meron tayong background call at marami pang iba. Test natin Saksak natin yung charger at makikita nyo, lilitaw yung dynamic bar sa taas. Ngayon, kapag ginamit naman natin outdoor itong phone na to, kapag nasa lilim tayo, kita naman. Pero kapag dinala na natin siya sa mismong sikatan ng araw, ayun lang, medyo may struggle ng kaunti. Malaking factor siguro dyan guys, yung naka-install dito na screen protector kasi medyo nalagyan ng smudges. So nung tumapat sa araw, ayun, medyo nahirapan talaga tayong makita yung naka-display. So I suggest, palitan nyo agad to kung palagi yung gagamitin outdoor. Tapos pili kayo ng screen protector na hindi masyadong kapitan ng smudges. Ngayon pag-usapan natin yung design. So itong nandito sa atin ay itong beige at makikita ninyo guys, sobrang ang ganda, napaka-premium na itsura. Hindi siya kapitin ng smudges, fingerprints, at hindi rin siya glossy or hindi siya reflective. Ano siya, may pagka-vegan leather yung texture niya. So, mabifeel ninyo na mas soft siya compared sa ibang mga phone sa ngayon. Tapos, talagang pang gaming yung itsura niya. Tapos, ito nandito sa gitna, parang zipper line. Yan. Napakaganda. Tapos, may stitches pa dito sa may bandang gitna. So kahit na napakamura ng phone na to, premium na premium pa rin yung itsura. Yung kanyang mga gilid, ayan, flat na flat naman. Ayan, tapos dito sa taas makikita natin yung ating secondary speaker. Dito sa may right side yung ating volume up and down buttons, pati yung power lock button na fingerprint scanner na din. Dito naman sa ilalim yung ating main speaker, USB-C port, main mic at headphone jack. Tapos dito sa may left side makikita natin yung ating SIM tray. Okay, good news guys, yung SIM tray nitong RS4, kompleto yung slot. So, meron dual SIM slot, plus meron pa tayong micro SD card slot. Yung fingerprint scanner naman niya, ayan, reliable naman. Ayan. Pwede naman nating pabilisin yung animation kung gugustuhin natin. Pero, for the most part, palagi niyang na-unlock itong phone gamit yung fingerprint ko. Mapansin nyo lang din na medyo makapal yung ating chin dito compared sa ibang mga sides, pero expected na yan kasi nga budget-friendly Android phone pa rin to. Gustuhan ko din dito sa RS4 yung haptics niya, although hindi naman siya kasing level ng mga mid-range phones sa ngayon o ng mga flagship phones, pero pwede na para sa entry-level phone. Tapos guys, hindi lang to compatible sa 2.4 GHz Wi-Fi connection,
compatible din to sa 5 GHz. So malaking bagay yan para sa mga magi-games talaga dito sa phone na to. Plus, yung dual speakers na guys, hindi ako nabitin sa max volume. So maganda rin yung tunog. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang battery, meron tayong 5,000 mAh dito na compatible sa 45 watts hypercharge ng itel. So tingnan natin kung gano'n natin to kabilis na charge at kung ilan yung SOT na nakuha natin. So ito muna guys yung SOT na nakuha natin dito sa itel RS4. Almost 15 hours. 14 hours and 39 minutes. So impressive yan guys. At malaking tulong na 720p lang yung resolution nito kaya maganda talaga yung kanyang battery consumption. Tingnan natin kung gano'n natin to kabilis na charge. So from 15 to 100%, 2 hours and 45 minutes ko na charge itong phone na to. Pero naisip ko, di ba, parang tagal naman kasi di ba 45 watts na yung charging speed nito. So bakit 2 hours and 45? Noon pala guys, meron tong power charge modes. So mamimili ka kung aling charging speed yung gusto mo. Pakita ko sa inyo. Okay, so dito sa battery settings, makikita ninyo yung power charge. So meron tayong hyper, smart, tsaka low temp charge. So itong low temp, yung pinakamabagal, kung halimbawa, hindi naman tayo palagi nagmamadali na i-charge ng phone na to, pwede na to sa atin para maingatan natin at maprolong natin yung kanyang battery life. Ngayon, nung charge ko siya from 15 to 100%, ang nakaselect pala sa akin, smart charge. So, hindi pa rin siya ganun kabilis, pero mas mabilis siya compared sa low temp. Ang pinakasagad na charging speed dito ay yung hyper charge. So, nagtest ako ulit. From 45 to 100%, 51 minutes ko na lang na-charge yung phone na to. So, mabilis naman. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang camera, meron tayong 50 megapixels na main. Tapos, meron siyang auxiliary camera. Tapos, yung selfie camera naman niya, 8 megapixels. Okay, take note lang guys gaming focused yung phone na to. So, sa totoo lang, hindi na natin masyadong expect na magiging maganda yung quality na makakuha nito. Pero, nagkamali din ako Decent yung mga photos. Pakita ko sa inyo yung mga sample, pati na rin yung video sample. So ito naman guys, yung 2K 30 frames per second na video recording dito sa selfie camera. Meron din tayo ditong LED flash or light para mas maging maliwanag yung mukha natin kung sakaling nasa madilim tayong environment. Pero dahil yung kanyang LED light ay napakalapit doon sa kanyang selfie camera, kapag nakatingin ka doon sa camera, ayun, masakit sa mata, nakakasilaw talaga. So gamitin nyo lang kapag talagang kailangan ninyo. Pero so far guys, nakakabilib na sa ganitong presyo ng phone. Meron na tayong 2K recording sa kanyang selfie camera. Pero wala siyang kahit anong stabilization. Kung gusto nating i-on yung EIS or Electronic Image Stabilization, magda-downscale siya to 1080p selfie video recording. Ano masasabi nyo guys? Comment kayo sa baba. Okay, so ano masasabi nyo guys dito sa itel RS4? Bibilin nyo ba yung phone na to? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako lang itatanungin ninyo, itong phone na to ay para talaga dun sa naghahanap ng phone na gaming focus pero hindi ganun kamahal. Tapos ang laki pa ng storage. Kasi for 10,000 pesos or 9,999 pesos, meron ka ng 12 gigabytes of RAM. Tapos yung kanyang storage, 256 gigabytes na. So hindi ka mabibitin. At kahit ilang mga application pa yung open natin at once, hindi maghahang agad yung phone na to. So para sa akin sulit siya para sa presyo niya. Again, comment kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo ba bibili nyo yung phone na to. Maraming salamat sa panonood guys para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.